Great morning, everyone. I am Nixon D. Carante. I am the leader of Group 5, and my members are Del Rosario, Idea, Lumbre, Arculio, Barbuco, and Endaya. Here, our topic is all about vice, gambling, and prostitution. Good day, everyone. This is Group 5 and this is our introduction. So, on sa report namin, we're going to talk about the vices of prostitution, causes of prostitution, types of prostitution on the basis of operation, types of prostitution houses, meron din tayo history, and control and prevention of prostitution, and gambling. So, ano nga ba yung nagiging dahilan bakit humahantong sa ganito yung mga tao, bakit sila nag-engage sa prostitution, sa vices, and sa gambling. And also, there's different types of vices na i-discuss dito sa report namin. Thank you. Good day, everyone. My name is Kervin Lumbre, the first reporter of Group 6. My topic is all about vices. Vices and prostitution. When we say vices, vices is any immoral conduct of habit, the indulgence of which leads to depravity, weakness, and corruption of the minds and body. From Latin word and video meaning failing or defect. When you say vices nga po, dito po ay yung hindi magandang pag-uugali na ginagawang asal o katiwalian na gusto nang gawin ng isang tao o kasamaan. For example, wala nang ginawa sa buhay kundi uminom manigarilyo. Yan, ganyan. Kumbaga napupunta na sa kalokohan. And yung vices po is from the Latin word of bilium. And ang meaning niya po is failing or defect. Next, the different forms of vices. We have drug addiction, kalulungan sa droga. Drug addiction is a chronic brain disease. It causes a person to take drugs repeatedly. Despite the harm they cause, repeated drug use can change the brain and lead to the addiction. And next is alcoholism. When we say alcoholism, is a person craving drink that contain alcohol and is unable to control his or her drinking. Ito yung kumbaga kalulungan sa pag-inom ng mga alak. Yan. Yung halos araw-araw na umiinom ng alak. Next is smoking. When we say smoking, it is the practice of inhaling smoke from burning plant material. Nicotine works on your brain to create a relaxing, pleasurable feeling that makes it tough to quit. But smoking tobacco put you at risk for cancer, stroke, heart attack, lung disease, and other health issues. Yung smoking is ito yung, for example, sa paninigarilyo, yung mga usok nito. Ito ay may mga nicotine at nakakasama sa ating kalusugan. Yun po, yung pagkalulong sa paninigarilyo. Next is prostitution. Prostitution is the act or practice of engaging in sexual activity indiscriminately, especially for money. Ito nga po yung pakikipagtalik na ang kapalit lang ay pera. Next is gambling. The betting or staking of something of value with consciousness of risk and hope of gain. An outcome of a game, a contest or uncertain event whose result may be determined by a chance or accident or having an unexpected result by reason of the bettor's masculinity. Yan. Ito po yung sugal. Kumbaga sa sugal naman po, pagkalulong natin sa sugal. Sa mga larong online games or online games na ginagamitan ng mga pera or sa mga casino. Yan. Next, we have a prostitution. Prostitution is an act or practice of a woman who engage or habitually in sexual intercourse for money or profit. Ito nga po yung sinabi ko kanina, dito po is yung pagkilos na isang babae na nakikipagtalik para sa pera o iba pang material na pakinabang. At ito ay mas pinalawak at minsan ginagamitan pa ito ng practice. Okay? Next is white slavery. The procurement and transportation of women cross-stateliness for immoral purposes.
Ito naman po is ito yung modern prostitution na nire-recruit yung tao ng isang pecking officer o ng pecking offer o trabaho, then gagawing slave or prostitute. Ito po yung dating mga ginagawa ng mga natin. Next is prostitute. A woman who engage in discriminate sexual intercourse or acts with males for hire. Ang prostitute po, dito po issue pag ito na nga po talaga yung pinapagkilos ng isang babae na nakipagtalik para lang sa pera. Yun na po talaga yon. Ang prostitution, ito yung naman, kumbaga parang may pinakaplano sila na ginagawa. Kumbaga parang pinaghahandaan talaga kung paano yung mga gagawin. Hindi kagaya ng prostitute, ito talaga yung trabaho na yun na lang talaga yung gagawin nila, yung pakikipag-sexual na lang para sa kapalit ng pera. Next is pimp. Pimp is one who provides gratification for the lust of others. When you say pimp, ito po yung nagko-control sa mga prostitute. Madalas sa pamamagitan ng paghahanap ng client para sa kanila. Yun po. Next is operator or maintainer. When one who owns or manages house of ill repute where the business of prostitution is conducted. Sometimes they are pre-called madame or mamasan. Ito po, sa operator maintainer, dito is kung sino po yung nagmamanage ng place and nagko-control kung saan ginagawa ang sexual intercourse. At tinatawag mo sa mga may-ari ng place is madam or mamasan. Yun po, tawag sa kanila madam or mamasan. Next is horn or knocker. It is a name often used for all types of prostitution. Dito naman po is yung term na ginagamit nila sa prostitute na kapag tinatawag. For example, sa mga laman dagat, yan, shokoy. Di ba po napakapangit naman tawag nun? Kaya kumbaga tinatawag nila yung mga prostitute sa mas pangit na tingnan. At tawag nila doon is worse or knocker. Yun yung po yung ibang tawag. Thank you. This is my report topic. Thank you po. Hello sir, the topic is all about causes of prostitution. Ang number one bullet po ay poor social background and personal handicaps. Ito po ang mahirap na katayuan sa buhay. Next bullet po namin ay love for money and luxury. Ito naman po ang kakulangan sa pinansyal na pangangailangan ng isang tao. Ang next po natin ay for the unwilling prostitute and they're the victims of the slave traffic such as kidnapping. Ito po yung mga biktima ng kidnapping, human trafficking, o pangalipin sa isang tao na dudulot sa isang biktima na maging umabot sa prostitution. Ang last po natin ay social causes of prostitution such as broken family, anonymity, and city life and poverty and others. Isa din sa maaaring dahilan ng prostitution ay isang tao na may problema sa pamilya. Tulad ng pag-abuso, pag-iisa, at kawalan ng suporta at lalong lang pagiging broken family. Maaari din magdulot ito ng kawalan sa edukasyon. Ito ay ang mga taong walang sapat na edukasyon at madalas na pagpadalas prostitution. Ito naman po ay types of prostitution, the basis of operation. Ang number one naman po ay call girl. Isa sa aking topic ay ang call girl siyang mga part-time prostitute. Meron silang mga sariling trabaho o posisyon. Ngunit, sa pangangailangan at kakulangan sa sarili, pinapasok nila ang pagiging call girl para may pandagdag kita o pangdagdag income sa pang-araw-araw na buhay. Good day, I'm Rani Altea Itea, reporter of Group 5, and I'm going to report the types of prostitutes on the basis of operation. So, number one is hustlers. So, ano nga po ba yung hustlers? Ang hustlers ay mga professional type of prostitutes. Sila yung mga tinatawag na pick-up or streetwalkers. Why? Kasi, nagtatabaho sila sa bar or sa tavern. And the bar or tavern pick up frequent
frequent place where liquor is sold. Or kung saan, syempre, alam mo naman natin, tavern or bar, may mga nagiinom dyan. So, may mga ganyang bar na hindi, alam natin na lahat yan, possible na merong mga prostitutes. And sometimes, operating with the consent and knowledge of the management. So, etong mga hustler is, hindi lang sila basta alam natin na driven sila by money, but also merong mga nag-handle sa kanila. And sabi dito, yung streetwalker is the oldest and the most common type of prostitute. Kasi even before na katulad ngayon na modern times, even before, historically, merong mga prostitutes na nasa kalsada na naghihintay ng customers nila. So, yun po ang natin sa hustler. And she may work with taxi drivers and commits prostitution in a taxi cab. So, ang hustlers daw, hindi lang siya nasa street or tinatawag streetwalker. So, pwede din siyang nasa yung mga napapanood ng iba, mga nasa taxis. And yung common na customers ng mga hustler is mga tourists, gamblers, criminals, and addicts. And others. Kahit na mga, alam natin, mga big shot businessmen. Alam na, mga nagiging clients din sila. So, yung operations nila is associated with swindling their customers or yung swindle. Okay, so, sa door knocker, this is the occasional or selective type of prostitutes. Bakit? Kasi ang door knocker po ay nagiging prostitute siya due to poverty, due to money. O kaya ginagawa nila to support their vices, their addictions. Okay? And she makes contact through information coming from the professional and hustler who are friends who gives her address of prospective customer. So, kunyari, A, B, C. Friends sila, tatlo. Then, si B and C, professional prostitute at saka hustler prostitute. So, si door knocker, ordinary girl. But due to poverty and money issues, lalapit siya ngayon kay hustler and professional prostitute. Then, with that, itong dalawang to ay magbibigay ng client na si A ay pupunta dun sa bahay or sa hotel na pinagtutuluyan nung client, and dun na magiging door knocker si letter A. Okay. Then, sa factory girls are the real professional type of prostitutes. She works in regular houses of prostitution or brothels. She accepts all comers and has nothing to do with selecting and soliciting the customer. So, sa factory girls is, sila yung mga prostitutes na ginagawang pangkabuhayan yung pagiging prostitutes nila. Why? Due to poverty, due to vices, and any other things na alam natin na magdadrive sa kanila para maging prostitutes. And hindi sila namimili ng ng customers nila, not like others. Kasi sa hustler, pag nakakita yan, tas ayaw niya, iiba yan, mag-iiba ng customer yan. Same as sa call girls. Then sa factory girls, sila, may place sila sa tavern or sa bar or sa brothels. And meron silang regular hours. So, ibig sabihin, para silang mga regular employees na may, kunyari, 8 to 8, 8 to 10, or sometimes gabi hanggang umaga, yung schedule ng kanilang mga trabaho. And sila ay under ng direct supervision ng mga madam or operator of the prostitution house. So, may nag-handle din sa kanila, tulad ng mga hustlers. Pero sa factory girls is more on profession. So, sa ganito, yung kinikita nila is napupunta sa brothels nila or sa handler nila.
which is nagkakaroon sila ng percentage of earning na doon nila nakukuha yung commission nila per customer. So, kung malaki yung bigay ng customer, malaki din yung commission nila. Yon. Okay. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. And I am Aaron Carl for 4183 BS Cream. My topic is types of prostitution houses. Disorderly houses. This passage describes the operations of a brothel, which is often disguised as a legitimate business. This establishment is managed by a supervisor, often referred to as a madam or maintainer, and is staffed by various personnel, including cashiers, security guards, and prostitutes. The brothel operates under the protection of corrupt law enforcement officials, allowing it to function openly. It typically has multiple small rooms where prostitutes wait for customers. To avoid police raids, this establishment often have secret exits for quick escapes. Ito po yung pinamumunuan ng isang madam o tagapagpanatili at may iba-ibang tauhan. Karaniwan din po itong pinaprotektahan ng mga tiwaling opisyal, kaya nila naiiwasan ang mga pulisya at ang mga raid. Pangalawa, furnished room house. A common tactic used by brothel operators to maintain a facade of legitimacy. They rent rooms to legitimate tenants to disguise the illegal activity. However, they reserve several rooms for prostitutions, where sex workers, often referred to as call girls, meet clients. These prostitutes typically don't reside in the brothel permanently to maintain their anonymity. These establishments are often located in seemingly respectable neighborhoods, further concealing their illegal activities. Ang mga operator daw po ay gumagamit ng taktika ng pagpapaupa para ang kanilang illegal na operasyon ay maitago. At kadalasan din po, ang mga brothel na ito ay matatagpuan sa kagalang-galang na lugar. 3. Massage clinics. Their houses are operated under a license or permit issued by government by acts as a front for prostitution where the act may be done or as per arrangement. They operate with barbershops or manicurists or attendants and massagists who, while servicing their customer, may make contacts or the prostitutes or themselves. These prostitutes are sometimes the newcomers in the business who do not earn much as attendants or massagists. This establishment often operate under the guise of legitimate business, such as barbershops or massage parlors, to conceal their illegal activities. They have a license or permit from the government, but they use it as a cover to engage prostitutions. The staff including manicurists and massagists may act as a intermediaries connecting clients with prostitutes. These prostitutes, often newcomers to the industry, might initially work as staff members to gain access to potential clients before transitioning into prostitution. Ginagamit po nila ang kanilang mga lisensya upang itago ang kanilang mga illegal na aktibidad ng prostitution. Ang tulad ng mga masahista or manicurist ay maaaring tagapamagitan upang ipakilala ang mga kliyente sa mga prostitutes na madalas ay bagong dating sa industriya. Yun lang po.
So, great day everyone. My name is Jan Kyler Barbuco, BS Cream 41A3. So, ang i-discuss ko sa inyo is about control and prevention of prostitution. So, mag-umpisa na tayo. Dito, the School of Regulatory Control. This method maintained the idea that we cannot do away with prostitution unless we consider the problems and remove the causes of prostitution, no? So sinasabi dito na hindi daw natin maiiwasan na lumaganap yung prostitution, pero sinasabi rin dito na pwede natin tanggalin yung mga problema or yung mga nagiging sanhe ng prostitution. Ano nga ba ito? Isa na rin dito yung kahirapan, hindi makahanap ng trabaho, and hilig ng laman or yung pagka-addict sa sexual, and ano ba, kulang sa edukasyon, no, o sa pag-aaral, no. Doon siguro ako sa pagkulang sa pag-aaral, so nasasamantala sila. So dito din, the following regulatory policy has been adapted to provide the necessary protection for the society, no. So dito sa sinasabi rin dito na kailangan din na maprotektahan yung society natin, no, para hindi lumaganap yung prostitution. So, sa pamamaraan, bakit? Kasi sa prostitution o yung mga prostitutes ay maaaring makahawa sila ng sakit kung nagkaroon sila ng AIDS, kasi doon nagsisimula yung sakit sa mga sexual mga sexual na ginagawa sa iba't tao na, no. So kaya nakukuha yung sakit na yon. Nandito din segregation of brothels and soliciting to restricted district, public licensing of houses of prostitution, no. Bakit nga ba kailangan magkaroon ng public licensing ang mga houses of prostitution? Kasi para maiwasan yung mga laganap na, no, kung saan na lang nila napupulot, mga ganyan. Ay kung merong mga houses of prostitution, doon lang sila pupunta, no, kapag kailangan nilang ilabas yung mga nararamdaman nila, no. So kaya ginagawa nila na magkaroon ng license yung mga houses of prostitution. Then para para hindi sila mahuhuli, no. Kasi ang sinasabi sa batas natin na ang prostitution or mga prostitutes ay illegal yon, no. Dito yan makikita sa Article 202 na anti-prostitution, na dito sa bansa natin, no, illegal ang prostitution. Dito rin sinasabi registration of prostitutes and protect them from to exploiting of white slave trade, no. Sinasabi dito na kailangan nakarehistro yung mga prostitutes. Bakit? Kasi para maprotektahan sila, no. Maprotektahan sila na hindi sila yung maabuso. Yung sinasabi dito na white slave trade. Ang ibig sabihin kasi noon ay yung sexual slavery, no. Kasi kapag hindi sila nakarehistro or wala silang yung sa house of licensing, maaari silang mapagsamantalahan ng iba. Then ito pa, periodic medical examination of prostitutes and public health education, no. Dito sa prevention and control of prostitution, pinapangalagaan din yung mga prostitutes, no. Binibigyan sila ng kaligtasan sa kalusugan, ganon, and education din. Ito pa, legalization of the practice of prostitution under government supervision and control to make more realistic, no. Yun din, kailangan makontrol yun ng government, yung mga prostitute na pumapasok sa prostitution. Then, ito rin, that arrest of prostitutes be handled by non-police agencies but should be taken care by social workers and medical men. So, yung mga prostitutes ay hindi rin basta-basta arestuhin kasi, yun nga,
yun na yung ginagawa nilang kabuhayan, pero yun nga, pero pwede silang maano ng mga social workers and mga medical men na yun, pinoprotektahan din sila doon. Para na rin hindi maging laganap yung mga sakit na pwede nila maipasa sa iba, no. Dito rin, finally, the rehabilitation of prostitutes by providing them jobs and facilities to earn a decent living, no, o maayos na pamumuhay, no. Siguro yun yung ginagawa ng mga social workers and mga medical men, no, na pinapangalagaan din sila, no, para doon sa rehabilitation. And kapag napagdaanan nila yung rehab, bibigyan sila ng maayos na trabaho, maayos na buhay, para hindi na sila bumalik doon sa dati nilang ginagawa. So dadako naman tayo dito sa the School of Total Repression. So sinasabi dito, this method believes that prostitution is both crime and a vice, and therefore should be repressed and totally prohibited, no? So dito nga sinasabi na yung prostitution o yung mga prostitutes ay matinding ipinagbabawal dito sa ating bansa. At sinasabi dito na yung prostitution is a crime and vice, no? Isa yung krimen dito. And isa na rin yung addiction, no? So kaya gusto nilang supilin yon or ipagbawal dito sa atin. Then ito pa, it maintains the chastity and continence should be the rule of conduct for everybody, and to allow prostitution would be to assist immorality and white slave trade. So dito, kaya gusto nila talagang mapigilan ito at mawala dito sa atin kahit na yun ay imposible, no? Kasi doon pumapasok yung mga human trafficking, no? Doon kasi sila kumikita, mabilisang kita, and doon sa pamamagitan noon may mga naaabuso, yun nga, sa sexual slavery, yung sinasabi na white slave trade, no? Para maiwasan yon, kasi sinasabi dito na yun ay kumbaga ayun, yung sexual immorality na yon, kasi isa yung malaking kasalanan din, no? Kaya gusto yung pigilan ng ating gusto yung pigilan dito at yung mapuksa. At dito, as to licensing of prostitution, this school of thought argues that it invites men to enjoy promiscuity free and easy and without fear of the law. So yun, nabanggit ko kanina din na dun sa pagkakaroon ng licensing dun sa house of prostitution, no? Kasi mas nangyayari dito is yung mga kalalakihan ay nawawalan na ng takot sa batas, no? Kasi nga kapag nakarehistro yung mga pinupuntahan nilang house of prostitution, no, mas libre nilang gawin yung magusto nila at magbabayad lang, no? And yun din is against din dun sa siguro sa paniniwala din, no? So yun, kaya para sa akin, no, dito is para sa akin din, ayoko nang magkaroon or ayokong magkaroon ng ganun dito sa ating bansa, no, kasi nga is yun ay isang malaking kasalanan, no, kasi nangaalipin tayo ng kapwa-tao natin. And dun nga, kasi para mapigilan na rin yung pagkalat din ng sakit and human trafficking, no. So yun lang naman yung aking report. Maraming salamat. Great day everyone, I'm Angel S. Del Rosario and the assigned topic to me is gambling. So gambling, it is a game of chance or scheme, the result of which depends fully or cheaply upon the chance or hazards. So sabi dyan, gambling is a game of chance or hazards. Kasi nga, kapag nagsugal tayo, tumaya tayo, hindi naman natin alam kung ano yung magiging outcome or kung matatalo ba tayo or mananalo. Syempre, kapag sumagal tayo, meron tayong ma-encounter na hazards or mga risk factors
dulot ng sugal. Then, chance or hazards. It is the uncertainty for the result or when the outcome of the game is capable of calculation by human reason, foresight, capacity, or design. So, chance, ito yung pagtatry natin ng luck natin sa pagsusugal. Then, yung hazards naman, syempre, kapag tinry natin yung luck natin sa pagsusugal, meron tayong ma-experience na hazards or risk factors katulad ng pagkatalo. Kapag natalo tayo and wala na tayong perang pansugal, manghihiram na tayo sa friends natin or family kasi gusto natin mabawi yung natalo sa atin. Kapag wala na tayong mahiram sa friends and family, magbebenta na tayo ng mga items na may value. Then, pwedeng dumating sa point na ibenta na natin or isanla na natin yung mga lupa natin. Then pwede rin umabot sa point na manloloko na tayo ng tao, magnanakaw na tayo, or pwedeng dumating sa point na magbenta na tayo ng illegal drugs. So, ito yung madudulot sa atin ng pagsusugal kapag natalo tayo. Ito yung mga risk factors na pwede nating ma-experience. Next is lottery. It is a scheme for distribution of prizes by chance among who have paid or agreed to pay a valuable consideration for the chance to obtain a prize. So, ito namang lottery or mas alam natin as lotto, wherein makikita natin siya sa minsan sa mga barangay meron, lotto outlet. So, doon pumupunta yung mga tao para tumaya. So, pagpunta nila doon, hihingi sila nung papel, wherein doon sa papel na yon meron kang pagpipilian, kunwari 658 or 655. Kunwari kapag sa 658, meron kang pagpipilian doon, 1 to 58 na numbers. So, ang kailangan mo dong punan is 6 digits. So, pagtapos ka ng mamili ng mga numbers, babalik mo yon, tapos meron silang ibibigay sa yung papel, wherein yun yung itatabi mo. So, kapag nanalo ka, kailangan yung yung likod ng papel is may pangalan mo and pirma. Then, kapag i-claim mo na yung pera, pwedeng, kung maliit naman, pwede raw siyang i-claim dun sa mismong lotto outlet, pero kung malakihan na, dun na daw sa mismong office ng PCSO. Then, maintainer. It is a person who sets up, furnishes the means with which to carry on the gambling. So, it is any person who maintains, manages, or operates any illegal gambling in a specific area, from whom the coordinator, controller, or supervisor and collector or agent takes order. So, ito naman si maintainer, siya yung nag-ooperate ng mismong pasugalan. So, itong pasugalan is nangyayari lang daw sa specific na area kasi hindi naman sila pwedeng mag-operate dun sa mga bulgar na lugar katulad ng mga kanto, kalye, or tabi ng highway kasi kailangan dun sila sa hindi ma-detect agad ng mga pulis kasi nga illegal yung ginagawa nila. So, si maintainer, sa kanya nag-take order yung mga coordinator, controller, supervisor, and collector and agent. So, parang siya na yung pinaka-boss. Then, next naman is conductor and banker. Conductor is a person who manages or carries the gambling game. Then, si banker naman is a person who keeps the money from which the winner is to be paid. So, kung alam nyo yung sugal na ginagawa tuwing may burol, yung sakla, di ba dalawang tao yung nagmamanage doon? So, si conductor, siya yung nagmamanage ng cards, siya yung nagbabalasa. Then, si banker naman, siya yung may hawak ng pera. And, kunwari, ako tumaya ako. And, yung tinayaan ko, nanalo, si banker, babayaran ako. And, si banker din yung responsible na kumabid dun sa mga taya na natalo. The next naman is si totalizer. It is a machine for registering and indicating the number and nature of bets made on horse races. So, si totalizer, commonly siyang ginagamit sa mga horse racing wherein dito nagre-register yung mga tao. Dito sila tumataya kung anong horse yung sa tingin nila is mananalo dun sa race.
Then next is wager. It is the bets made on horse races. So sa madaling sabi, ito yung mga taya ng tao dun sa horse na sa tingin nila is mananalo. Next is prize, an amount due to the winner. So sa madaling sabi, ito yung napalalunan ng player. So for example, si player tumaya ng 20 pesos. Pag nanalo siya, magdodouble yung pera niya, magiging 40 pesos. So yung 40 pesos, yun yung price niya, yun yung napalalunan niya sa pagtaya niya sa sugal. Then, topada, the illegal cockfighting conducted on a day on a cockpit not permitted by law. So, itong topada, mas kilala natin as sabong, wherein legal siya sa Philippines. Ginawa siyang sports ni former Ferdinand Marcos. And magiging illegal lang siya kapag kinandak yung cockfighting sa cockpit na hindi naman license kasi hindi siya permitted by law. And kapag nahuli ka, meron yung kalakip na fine or penalty. Then, next topic is illegal number games. It is any form of illegal gambling activity which uses numbers or combination as factors in giving out jackpots. So, ito naman si illegal number games, isa siyang gambling activity wherein yung nagmamanage na tong sugal na to is gumagamit sila ng mga numbers or combination of numbers wherein dun sila magbe-base kung sino yung mananalo ng jackpot. Katulad na lang sa mga lotto wherein gumagamit sila ng lottery drawing machine and kung ano yung lumabas na mga bola doon na may numbers, yun yung combination na dapat meron yung mga players and kung sino yung player na merong combination of numbers na yun is sila yung mananalo ng jackpot. Then, under illegal number games, there are weteng, masyaw, and lasto. In weteng, it is an illegal number game that involves the combination of numbers as a form of local lottery, where bets are placed and accepted per combination. So, si weteng, same lang din siya ng Lotto. Ang pinagkaiba lang nila, si Lotto is pang buong Pilipinas. Si weteng, ginaganap lang siya sa mga barangay. Wherein, nagdodraw din sila ng mga bola. And kung ano yung lumabas dun sa draw, is yun yung makakakuha ng jackpot. Then next is masyaw. It is an illegal number game where the winning combination is derived from the result of the last game of high ally or the special love portion. So dito naman sa masyaw, yung winning combination niya is nakabase sa sports na high ally or the special love portion. For example, sa high ally, merong player 1, 2, 3, and 4. And yung first place is si player 4, second place is si player 3, ang third place is si player 2, ang fourth place is si player 1. So, ang winning combination ay 4, 3, 2, and 1. So, doon nagbe-base kung sino yung mananalo dito sa larong sa illegal number game na masyaw. So, for the last illegal number game, which is the last two, it is a game where the winning combination is derived from the last two numbers of the first prize of the winning sweepstake ticket. So, dito naman sa last two, yung winning combination niya is naka-based dun sa result ng sweepstake, wherein kinukuha yung last two numbers ng first prize, then dun silang magbe-base kung sino yung nanalo dito sa game na last two. Good day everyone, my name is Neil Gabriel Arculio from BS Stream 4183. Today, ang i-discuss ko po sa inyo ay tungkol sa gambling. So ano nga po muna ang gambling? Sabi nga po sa naunang reporter, ang gambling or pagsusugal is the act of wagering or betting money or something of value on an event with an uncertain outcome with the intent to win more money or things of value than was wagered. Ang pagsusugal or gambling po ay pagtaya or simpleng pagbet sa isang game na pwede kang matalo or manalo na mas mahigit pa doon sa itinaya mo. Ang gambling or ang pagsusugal ay composed yan ng iba't ibang laro, which is example ay
slots, table games. Pasok din po dito yung mga betting sa mga games tulad ng online games, NBA, PBA, mga ganun po na pagka tumaya ka, it's either mananalo or matatalo ka. And ang gambling po ay hindi po siya mako-considered as gambling kung wala itong mga ito. Number 1 is bettor or mananaya, collector or agent, yung mga mga kubrador kung tawagin. Tapos maintainer, manager or operator, financiers or capitalist, and protector, yung mga protektador ng mga illegal gambling. So ano nga po ba yung mga yon? First ay bettor or mananaya. Ang bettor or mananaya is any person who places bets for himself, herself, or in behalf of another person, other than the personnel or staff of any illegal numbers game operation. Ang bettor or mananaya is, ito yung mga nagpe-place ng taya sa gusto nila, tulad ng sa table games, tulad ng baccarat. Doon sila yung mga tumataya sa player or banker, maalin doon. And considered dito is yung mga yung nasa Facebook, yung mga nag-online streaming tulad ni na Doggy, ni na Wrecker, yun yung sila yung mga bettor or mananaya. Second is collector or agent. Ang collector or agent is any person who collects, solicits, or produces bets in behalf of his or her principal for any illegal number games, who is usually in possession of gambling paraphernalia. Sila po yung mga agent or collector na makikita natin tulad sa weteng. Number 1, weteng. Sa ending, which is yung ending po ay sa PBA or PBA or NBA na kinukuha yung last number sa pinaka-result ng game. Yun po yun. And next is maintainer, manager, or operator is any person who maintains, manages, or operates any illegal number game in a specific area. Sila po yung mga nagme-maintain, nagme-maintain ng operation ng kanilang gambling sa specific area. Sila yung kumbaga nakukuha ng kubrador or ng collector, ng agent. Then financiers or capitalist is any person who finances the operations of any illegal number games. Yung mga financiers is sila yung mga nagpe-finance or nagiging capitalist about sa mga illegal games or illegal gambling sites, mga ganon. Ang number 1 example ko po dito ay si Big Boss Cheng, which is siya yung may-ari ng isang gambling site na kanyang pinopromote. And last is protector. Ito yung mga person who lends or provides protection or receives benefits in any manner in the operation of any illegal number games. Ang mga protector po, yan yung mga tao na nasa katungkulan sa gobyerno or may mga lakas tulad ng police, mga ganun po na nagpoprotekta sa mga illegal gambling or illegal number games. Sila yung pumoprotekta once na nahuli yung mga sabwat sa illegal games or mga pagsusugal po. Then, nga po pala, ang mga ito po ay meron silang kanya-kanyang pataw na parusa, which is ito po. The penalty of imprisonment from 30 days to 90 days if such as person's acts are better. Pag better ka or mananaya, it's either 30 days to 90 days ang imprisonment mo, ang penalty. Kapag naman po collector or agent ka, is 8 years and 1 day to 10 years ang inyong penalty. Pagka naman po maintainer, manager, or operator, ang penalty po natin ay 12 years and 1 day to 14 years. Kapag ka naman po
financer or capitalist, number one, ang penalty po natin ay 14 years and 1 day to 16 years. Kapag ka naman po protector is, ang penalty po ay 16 years and 1 day to 20 years po. Yun po yung mga kanilang penalty. Then, sa conclusion naman po namin, prostitution and gambling are prevalent social issues with far-reaching consequences. Factors like poverty, lack of education, and abuse contribute to individuals engaging in prostitution. Kaya po nagiging engage ang mga kababaihan natin, or hindi lang po kababaihan, pwede din po mga kalalakihan sa prostitution is, number one nga po talaga is kahirapan, na hindi sapat yung nakukuha nilang sahod sa kanilang trabaho, kaya nagiging engage sila dito. Tsaka number 2 po is lack of education. Wala silang kaukulang kaalaman sa patungkol sa prostitute, kung ano nga ba yun. And abuse, syempre kapag na-abuse ang isang tao, nag-contribute to para mag-engage, or ina-abuse sila para mag-engage sa prostitution. While regulation and legalization of brothels, brothel po, it means mga prostitute houses, yung mga bahay, mga bahay, aliwan, yun nga po, can mitigate some risk. Complex social, economic, and legal factors continue to fuel this. Gambling addiction can lead to financial ruin and even criminal activity. To address these issues, governments need to implement effective prevention and rehabilitation programs. Sa recommendation naman po namin, to effectively address prostitution, each individuals need sufficient knowledge and education to understand why people engage in prostitution. So yun nga po, hindi lang po dapat nating i-judge yung isang taong nag-engage as prostitution, kasi hindi naman po natin alam kung anong katayuan nila sa buhay, kung ano yung naging rason nila kung bakit sila pumasok sa ganong trabaho. Then, this includes providing adequate information and education, especially to young people. In dealing with poverty, we can address sustainable livelihood programs. If the government wasn't full of crocodiles, we can assume that these young women won't need to engage in prostitution. Yun nga po, number one na nagiging rason ng kahirapan is, yun nga po, yung mga nagiging gahaman sa pera sa gobyerno natin, na hindi na naiisip yung mga taong mahihirap na nasa bansa natin. They can focus on their careers, and it's better to communicate to their family what problems they face and make it clear to them that they are also struggling. That way, they don't need to suffer more than they already have. And recommendation ko naman po is about sa gambling is magkaroon tayo ng mas maganda pang yung prohibition or mga qualifications, tulad po lalo na sa mga online gamblings, kasi lalo na ngayon mas pinadali nila yung pag-access sa pagsusugal sa mga online gamblings yun. And magkaroon din tayo ng better rehabilitation para hindi na mag-suffer sa pagiging into gambling or pagiging addict sa pagsusugal. And yun lamang po. Salamat.